Di ba po ba? 2004. Yan, doon talaga ako nagpasikat kasi yun ang una kong joke na tuwang-tuwa yung mga tao na di ba pagka subay ka piece of air, dinidiscriminate ka ng piloto, yung announcement, iba sa regular fare. Parang, attention all regular fare passenger. In case of emergency, if you look under your seat, there's a life vest. To all piece of air passenger, in case of emergency, repeat after me. Our Father. Pinakagusto ko talaga ang Cebu Pacific kasi sila ang may pa-bring me game. Oo, kaya wala akong kaba eh. Oo, hanggang may bring me, ibig sabihin walang nangyayari sa aeroplano. May pa-bring me pa. Pero ito ang pinaka-ayokong piloto, yung announce pagka may turbulence, yung ladies and gentlemen, in 5 minutes, we're gonna experience turbulence. Tapos sa abangan mo, tapos wala naman. Sayang yung stress. Gusto ko piloto yung sabay-sabay tayo nagugulat yung parang, uy, gosh! Turbulence yun Sensya na po, tao lang. Pero ang pinaka-ayoko, pag may kasama ako sa Cebu Pacific na mga, di ba marami ng mga Pinoy, ng mga pasahero, di ba pag kasama ko asawa ko, yung asawa ko nga, hindi ko masyado sinasama dahil ang hirap ng mga tanong sa aeroplano, pag tumayo ka, sabi ng asawa mo, saan ka punta? Sabi ko ng mga option ko sa aeroplano. Di ba toilet lang? Lalabas ako sa wings, mag-iossi ako. Ang judgmental ng mga Pinoy sa aeroplano, pag pumasok ka sa toilet, may timer ang mga utak natin. 1 minute pababa, ihi yun. 1 minute pataas, yari ka. Pagbukas mo na agad yan yung mga Pinoy. Tito ka pa tumahan. Pero you know what? Si Jolina ay kasama sa Ang TV 1992. Diba? At nakita niyo ba yung si Michael Flores? Saan siya? TGIS 1995. Iba na ngayon, ang dati ang TV namin. Alam mo, may anak ako may 2 anak ako. Parehong online gamer. May mga online gamers ba dito? Pag may online gamer ka kasama sa bahay, magigising ka ng hating gabi, akala mo may nakawan sa bahay. Ito pagising mo, pare patay ako. Tabi ka dyan. Oo. Binunot ko yung wifi, labasan yung mga anak ko Parang namatayan Dati walang wifi. Buti naman, lumabas kayo ng mga kwarto nyo. Ang lalaki nyo na Huli ko kayo nakita, maliliit pala kayo ng hype kayo kasi ang entertainment ng kabataan ngayon, tinanong ko kung anong games ng kabataan ngayon, anak ko, sabi ko naman nilalaro nyo. Daddy, we have to kill the enemies to earn money, buy weapons, and then kill enemies, build camps. Ang komplikado. Nung 80s at 90s, ang simple lang laro namin. Hinahabol kami ng mga multo. Kinakain namin yung bilog. Tapos pag nakain namin power, sila hinahabulin namin. Magdamag yun! Sino ako laro ng Minesweeper dito nung 90s? Di ba? Hindi natin alam kung paano laro pero laro na tayo laro. Pindot sa mo. Sumabog. 24 hours of entertainment ng kabataan ngayon. Netflix, HBO Max. Nung 90s, may hangganang entertainment namin. Pag naglupang hinirang na, ang kasunod, static na nun. Matutulog na kami. Di ba? Ang hiyabang ng mga kabataan ngayon. Nagpunta ako sa classroom ng anak ko. Ngayon pala, dapat bibigyan mo na ng award sa mga bata. Kasi pag hindi mo binigyan yung isa, magtatampo, malulungkot, magiging kriminal. Kaya ang anak ko nakatanggap ng award, Best in Sitting Down. Dati, natatanda ako noong 90s, 60 kami sa classroom. 3 lang ang pinaglalabanan namin. First honor, second honor, third honor. 57, bobo. Tanggap namin yun. Nagpunta ako sa klase ng anak ko, whiteboard sa whiteboard marker. Wala nang chalk at blackboard. Ibalik niyo yung chalk. Yun ang patibay ng baga namin. Habang sinusulat ko na lang po binabalot ng baga namin. Walang COVID nun. Huwag yung tanggalin ng jeep. Oo, totoo lang. Bakit? Yung jeep, ang dami natin natutunan sa jeep. Nung 90s, yan ang pinakasasakyan natin. Ano natutunan ko sa jeep? Eye contact and negotiation. Kailan yun? Pag sakay mo sa jeep, kayong 2 lang na pasahero, titigan kayo kung sino lang magbabayad. Dahil ayaw mag-abot. Balance. Nakasakay ko na sa jeep, yung balance, ano yun? Yung malakas yung brake, pag puno kayo, pag brake, nangangalahati kayo, tapos saka pala magbabayad, bayad oo. Instinct. Natuto tayo sa jeep ng instinct.
Ano yun? Kahit may ang tulog natin, alam natin kung saan tayo bababa. Di ba? Para, sakto sa bahay. Na-hold up na ako sa jeep ng 3 beses. Nang iisang hold-upper. Pangatlo, kinausap ko na siya eh. Namumukhaan mo ko. Pero ang pinakasaludo ko sa lahat sa jeep, yung jeepney driver. Yun talaga ang multitasking. Di ba? Nagda-drive siya pa ganito. Hindi ko alam kung bakit tabingin. Nakatingin siya sa ng asawa niya habang nag-aaway sila. Tapos kaaway niya kabilang jeepney driver. Nakatingin siya sa traffic. Tapos minomonitor niya kung sino pa hindi babayan. Yun matalino. Nagkataling nga ba yung jeepney driver? Mapapabayad ka talaga eh. Pag doon, bayad ako. Tapos yung 4 na araw na hindi ako napagbayad. Alam niyo ba? Pinagyaya ko ng anak ko ngayon. Sabi niya, Daddy, ang boy band namin, BTS saka 17. Hindi yan ang boy band. Ang boy band, Backstreet Boys. Bakit? 5 lang sila. Hulaan mo ako ilan yung 17. Take a wild guess. Hulaan nyo. Hindi sila 17. Ilan sila? 13. Di ba ito palang bobo na? Nag-meeting kayo, 13 kayo, tapos ang pangalan ng grupo, 17, wala man lang kumontra. Saka kung 13 kayo, hindi boy band yun. Choir yun. Sabi na ano ko, dahil nawawala sa 17. Sino dyan? Yung chinito. Puro chinito yan ah! At alam niyo ba sa BTS? Nagpahinga yung 2. Anong ginawa? Military service. Nag-serve sa country. Ang boring, di ba? Yung boy pa namin, pag nawala yung isa, nagdroga. Kaya tamo, kakapakain mo sa jeep, di ba? Alam mo ang jeep sabi niya, Daddy, if you want to listen to Spotify music, di ba? Love song right now. Dance music right now. Kaya sabi ko, ang boring ng buhay nyo. Kami, wala kami control sa music. Kung anong music sa jeep, yun ang music namin. Kahit umiiyak kami, at tumugtog din, never gonna give you up, never gonna let you down. Kaya ang team song ko ng jowa ko nung high school, saving all my love for you. 25 years later, nalaman ko, pangkabit pala. A few stolen moments is all that we share. You got your family. Akala ko, nanay at tatay niya yun. Alam niyo ba yung mga palabas nila ng 90s? Yung mga tabing ilog, TGIS? Gusto ko yun. Kasi at least yun, walang pressure sa amin may mga asawa. Kasi puro ano lang yun, in love lang. Ngayon, may asawa ko. I've been married for 29 years. Huwag kayong kumalakpak, hindi ako masaya. Ang taas na expectation sa akin ng asawa ko. Bakit ang taas na expectation? Dahil sa kakapanood ng K-drama. Alam niyo ba yung latest na K-drama na nagpataas na expectation ng mga babae sa lalaki? Yung When Life Gives You Tangerine. Yan si Park Bogum na yan. Kapag nagsenta sa TV ng, alam mo lahat ng babae kinakausap niya. Pati asawa ko, hindi ikaw yun. Alam ba, isang eksena sa When Life Gives You Tangerine, may isang eksena doon? Si Buansik, si Park Bogum yun, si Buansik, nakasakay sa barko. Papalayo yung barko. Yung asawa niya, umiyak sa pier. Anong ginawa ni Buansik? Tumalong sa barko. Lumangoy pabalik. Sabi ng asawa ko, Alex, magagawa ko ba sa akin yan? Sabi ko, hindi. Yung taas ng barko. Saka kaya ako nakasakay sa barko, papalayo ako sa'yo. Alam nyo, I encourage you to travel, I encourage you to travel. Pero ang pinaka-problema ko ngayon sa traveling, yung sa mga, yung security, no? Dati kasi pag pumasok ka sa security, dumaan ka lang sa x-ray, huwag tumunog, okay ka na eh. Ngayon, napansin nyo yung natin, pag nakapila ka, suspect ka muna, bago ka maging inosente. Nakita nyo ba yung daanan ng x-ray, papataasin ka pa ng kamay. Di ba nakadrawing na gayahin mo? Kawaway matatanda. Di ba parang talaga, hold up ako. At ang pinaka-ayaw ko sa lahat, pag nakapasok ka na, yung bag mo, hihintayin mo. Gusto mo dumiretso sa'yo para wala kang problema. Pero pag nanginig yun, at kumaliwa, yari ka. May nakita sa loob.
Kaya kayo, pag may asawa kayo, mga misis dito, medyo mister nyo, ayaw mag-sorry, pagkaalis, pupuntang ibang, kung magbabakasyon, dadaan sa aeroplano, kargahan nyo yung bag. Para pag tumawag sa inyo, uy, may nakita dito bala. Sino ka? Gaganon, di ba? Alam niyo ba nakita sa bag ko? Nakita sa bag ko? Nail cutter. Bawal pala yung nail cutter? Saan ba't bawal yung nail cutter? Meron ba sa aeroplano ng hijacker na ng ganyan ng nail cutter na? Pag di ko binigay yung gusto ko, imamari pwede ko itong piloto. Makakapatay ka ba ng nail cutter? Ilang kurot yun para makapatay ka? Hindi ka makakahayog ka pa, hindi ka makapatay-patay. Alam mo, naiintindihan ko naiintindihan ko ba't mahigpit na ngayon sa aeroplano This is what I've learned. Pag nagpupunta ako sa ibang bansa, alam niyo ba, ang Pinoy, siraulo lang tayo sa bansa natin Pero sa ibang bansa, ang masunurin talaga tayo, promise. Sa Japan nga ang higpit doon, nakasabay ko yung Pinoy, naka-red light, tumigil din kami Pinoy Ginano ko siya tawid tayo. Napagano'n din siya Puro ka nga, oo. Tumitigas ng ulo. Yung mga 80s, 90s, okay pa. Diba? Masunurin pa tayo. Red, di ba traffic light lang, sumusunod tayo. Ngayon, nakita niyo ba yung EDSA? 3 na nakalagay Timer, traffic light, sa ilalim, MMDA. Naka-red light, ginagano ka na MMDA. Nakagano ka, naka-red Ano ba to pagsubok? Dati, bawal tawid, hindi tayo tumatawid. Ngayon, kailangan mong takutin ng Pinoy. Walang tawiran, nakamamatay. Bawal tawid, may namatay na dito. Kulang na lang yung sabi mo yung patay. Dati, dalawa lang ang choices sa basura. Nabubulok, di nabubulok. Ngayon, pag nagtapon ka sa Jollibee, akala mo, nag-i-exam ka sa UP. Di ba? Sa Jollibee, biodegradable, non-biodegradable, plastic, paper. Pag-angat mo, bakdo ka na At anong puno sa basurahan? Other ways. Pag di mo alam, other ways. Baga sa exam, multiple choice, pag bobo ka, nakita mo yung all of the above. All of the above. Ang taas ng chance ako dito Alam niyo na nakaka-stress dati sa school, nag-aaral pa ako. Nauna akong matapos sa exam kasi puro all of the above Sinagot ko all of the above, pinasa ko, kasabi ko sa mga classmate ko, mga bobo. Tapos sinintay ko yung sumunod, after 1 hour, may sumunod sa akin, hinintay ko talaga, magpasa na sa labas, sabi ko, ba't ngayon ka na natapos? Sabi sa akin, Alex, nasagot ang likod? May likod? Pero kailangan natin magbakasyon talaga. We need to travel a lot. Kaya lang sa Boracay kasi, pag nagpumunta ako sa Boracay, ito napansin ko, mayaman at mahirap, iisa ugali natin. Pag pumunta ka sa beach, buhangin, ubarin yung alahas mo, wallet mo, cellphone mo, tapos tatakpan mo ng tuwalya. Tapos punta ka sa dagat, paglusong mo, pag-ahon mo, tingin ka agad sa tuwalya. Baka may tumitiro Ang problema, puro tuwalya yun. Kasi na yung tuwalya natin. Ang gagandaan din sa Pilipinas, pag nagta-travel ka kung saan-saan, isang kaugalan ng mga Pinoy sa mga resort. Ang yayabang natin, pag may ayaw tayo ng resort, sinasabi natin kung sino mabisita natin. Welcome, Cebu Pacific. Welcome, BPI. May napuntahan akong resort, nakalagay, welcome, members of the Philippine Tuberculosis Society. Sabi ko, saan ang mga doctors to? Kasi kawawa yung lifeguard. May narulo doon. Saan ka? Member ako ng Philippine Saan ka? Member ka ng Philippine Hinga ka lang! Dito lang sa Pilipinas na ang resort ay magkakatabi. Sa Batangas, Resort 1, tali. Resort 2, tali. Tapos tig-isang lifeguard. Ang problema, pag may nalulunod doon sa Resort 1, paano pag absent yung lifeguard? Sasabihin ng lifeguard din sa kabila, ay sayang, absent yung lifeguard nyo. Langoy ka lang, lagpasan mo yung kabilang tali, lagpasan mo. Ay sayang, lumubog. Pero alam ko, na masarap mag-travel sa Cebu Pacific dahil may nakatabi ako na humihilik. Oo, sa sarap ng tulog. Ito yan, naalala ko tuloy asawa ko. Kasi asawa ko humihilik. Swear. Okay lang humihilik no, pag mababa pa yung tulog. Para pa siyang spa. Yung pero pagkalagit na yung tulog, may pusa na. Hindi pusa na.
Pero pag malalim na, may motor ng imbon, may motor na yung... Pero maniwala kayo, pag may kasama kayo sa kwarto na umihilit at biglang tumigil, matatakot ka rin. Wala na, Hoy, gising! Gising! Ay, salamat, tumilig ulit. Maraming salamat sa